Extreme conditions can confront people without warning. Kuminsan nakakaranas tayo ng mga sagad na mga saya at kuminsan sagad na lungkot. People can get through extreme pleasure or pain, extreme comfort or suffering. How do we deal with life's extremes? And how can we apply the glory, the power of God to extremes that happen in our lives? Father, we thank you that we can ponder your word and seek guidance from you so that we may not only survive but also prevail in times of extreme experiences. Turuan niyo po kami, Panginoon, na unawain, harapin ang mga karanasan sa buhay ng mga sagad. Sagad sa taas o baba, sagad sa hirap o sa ginhawa. Na sa lahat ng ito, makita namin ang iyong kamay na gumagabay sa amin. Teach us, Father, to obey in your footsteps as we go through extreme experiences and all those in between. Sa sandaling ito, payapain niyo po ang aming puso. Kausapin niyo po kami, Panginoon, at nawangin yung mga pangungusap maging pagkain ng aming espiritu, lakas ng aming loob, liwanag sa aming daraanan. We ask that you speak to us in simple terms, enable us to capture the essence of your wisdom so we may apply this in daily life. Lead us, Father, as we ponder life's extremes. We ask you in the name of our teacher and Lord, in the name of Jesus, your Son, our Savior. Extremes. Nakakaranas tayo niyan. At kung hindi pa, makakaranas. Darating at darating. Ecclesiastes 3:1-8. The words of the wise King Solomon. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There's also time for love and hate, for war and peace. Coming from the pen of the wisest man that ever walked the face of the planet, there is so much lesson from Solomon's teaching about time. That life is made up of extremes and everything else in between. Hindi naman tayo laging nasa extreme, may gitna. Madalas nasa gitna, nasa pagitan ng mga extremes. At any given time, you are at some point between extremes or in extreme points themselves. And it's very clear that everything has its time. Ang pagdaan ng panahon ay parang nakasakay ka sa mga kamay ng orasan. Hindi pwedeng bumaba, dadaan sa dapat daanan, mararanasan ang dapat danasin. There is time for everything. Ecclesiastes 3:9-11. What do we gain by all our hard work? I have seen what difficult things God demands of us. God makes everything happen at the right time. Yet none of us can ever fully understand all He has done. And He puts questions in our minds about the past and the future. It takes a lot of reflection to be able to arrive at these observations. Kailangan mahaba na ang naging buhay mo, hindi ka masyadong bata pa. Kailangan marami ka na ring buhay na nakita, napanood, sinuri, para masabi mo na wala namang katuturan ang maraming ginagawa ng tao, pero hindi mo naman maiwasang hindi gawin.
Mahirap daw ang itinalagang buhay sa atin ng Diyos. May mga ginagawa siya sa tamang oras sa kanyang itinakda, pero hindi naman natin laging naintindihan lahat. At binibigyan niya tayo ng mga tanong na hindi masagot-sagot, mga tanong tungkol sa nakaraan at sa panahong darating pa. And Solomon says that all that happens is designed, managed, allowed by God. Lahat. Pag sinabi mong even yung sakit ko, even yung nangyari sa aming difficulty, even yung tinatawag na sakuna, the Bible tells us that not a sparrow falls from the sky without God's permission. That even the number of our hairs are counted by God. Alam niya. Nothing can happen without God's consent. Pag sinabing consent, anong kahulugan? It is usually by normal design. It's not usually personal or specific or isolated. Meaning, lumubog sa baha ang bahay nyo kasi nasa baha area kayo. Nasa mababang lugar. Matagal na nakadesenyo na yung mababang lugar pupuntahan ng tubig. Hindi sinadya ng Diyos isang araw na isipin niyang lunurin ka o ilubog ang bahay mo o masira ang mga ari-arian mo. Kasi may bahay ka sa mababang lugar. Umulan ng malakas, bumaha, matagal na yung law of gravity, matagal na yung law of water cycles, matagal na yung law of the power of water. So, nagkataon na lumagay ka sa isang lugar na babahain. Hindi nakabuti sa'yo. Pero kung katulad ka ng Egypt noong unang panahon na yumayaman yung kanyang mga bukid dahil sa taon-taong pagbaha, nakakabuti sa iyo ang baha. Dahil dinadala ng baha yung mayayamang lupa at na-fertilize yung mga bukid ng Egypt. Lumindol, gumuho ang bahay mo, kasi konkreto. Matagal nang dinetermine ng batas ng kalikasan, ang konkreto ay maaaring gumuho. Dahil pinagpapatong-patong lang yan at dinidikit-dikit ng semento. Kung ang bahay mo ba naman ay kubo, hindi pwedeng gumuho yun kahit anong lindol. Pero yung kasi ang bahay mo nung oras ng lindol, nangyari sa'yo. Nagkaroon ka ng sakit sa baga, kasi naman nandun ka sa lugar na may manghahawa sa'yo, sa oras na nakakahawa siya at natanggap mo yun, meron kanyan. Ang ibig nating sabihin mga kapatid na normal design at hindi personal and specific, hindi nag-iisip ang Diyos kada minuto kung sinong bibigyan ng sakit, sinong papagalingin, sinong masusunog, sinong hindi masusunog, sinong malulugi, sinong tutubo sa negosyo. Kasi marami ng batas ang kalikasan, marami ng batas ang pakikipagtalastasan ng tao sa mga halaman, sa mga hayop, sa laws of gravity and laws of nature. Kaya nangyayari ang mga nangyayari. At sabi sa verse 9 ni Solomon, what do we gain by all our hard work? Hard work at what? No one gains anything, especially by working hard in trying to defy this arrangement. In trying to defy what happened, what will happen, or what is happening. Marami daw nasayang na oras, lakas, panahon, kung wala tayong gagawin kundi makipagtunggali, lumaban sa hindi naman pwedeng labanan. Pipilitin nating palitan yung nangyari na, o naapi ka na nung bata ka, hindi na pwedeng palitan. Hindi mo na mapapalitan, pero pwede mong palitan yung attitude mo ngayon. Nalugi na kayo, naubos na yung pera mo, kahit magbangayan kayo mag-asawa, magsisihan, nalugi na kayo, hindi nyo na mapapalitan yun, tapos na. Yung iba naman, nag-aalala ko anong darating pa. Parang hindi pa sapat yung mga problema ngayong araw na to, iniisip pa yung mga hindi pa nga dumarating. Samantalang hindi mo naman alam kung paano darating o kung darating nga ba. At kung dumating, anong korte, anong weight, anong shape, anong color, hindi mo naman alam. Kasi sayang ng mga oras sa pakikipagtunggali. Hindi ka pwede makipagtunggali sa kahapon kasi tapos na yon. Hindi ka pwede makipagyera sa darating pa dahil wala pa siya. At ang pwede mo pa lamang na salihan yung ngayon. At ganun pa man, maraming hindi ka rin pwedeng ibahin. May pwedeng maiba. Yung correct participation,
when you have the correct preparation and approach and method and tools. But all that don't guarantee that you could change the course of what's happening. So ang sinasabi ni Solomon, you want to be happy, you want to be comfortable, don't work hard to go against times, trends, natural results of events, momentum. Pag meron talaga isang sumisikat, papayaman, hindi mo talaga makontra. So huwag ka na mangontra. Kumbaga, sa layag ng kanyang bangka, doon umiihip ang hangin. So siya ang nakakarating kung saan-saan. The trade winds are blowing her direction. What's the point in trying to fight that? Yung mga trend, yung mga sobrang sentimental, laging nakatali sa kahapon, walang gustong gawin kundi i-revive yung tapos na. May iba ng trend eh. Nakakapagod create ng artificial situation just to be able to bring back what is gone. Even trends in clothes and fashion, trends in music, trends in architecture, trends in many kinds of traditions. What is gone is gone. And those who are overly romantic will have quixotic dreams of trying to revive what is dead. Papapagod lang sila lagi. So yung mga sentimental, lagi malungkot, laging pagod, laging pinipilit pausuhin yung hindi na uso. Of course, there are some things that you have to keep reviving because they give you anchor, because they give you direction. But there are things that you really have to let go kasi tapos na. Tama na yung the good old days. Tapos na yun. You will only feel miserable when you continue to long for what isn't there. So don't work hard to insist on avoiding what is unavoidable. Katulad halimbawa ng pagtanda. Siyempre, tatanda ka. Katulad ng kamatayan, siyempre naman, mamamatay ka. Gusto mo ba namang 2,000 years old ka na? Biodata mo, 2,000 years old. Ano ka, pyramid? Do not insist on having what cannot be had. Yung pag-ibig, gustong-gusto mo siya, parang ayaw sa'yo eh. Kaya lubayan mo siya. Tanggapin mo kung anong meron ka. Make do with what is there and available. Don't look before and after and pine for what is not. Sabi nga ni Percy Bysshe Shelley, hindi lagi ang hinahanap ay wala. Pagka nasa malamig na country, ang lamig naman, gusto mainit. Pag nasa mainit na country, ang init naman, gusto malamig. Hindi ka nasasaya kahit kailan. Pag hindi ka marunong sumakay, dun sa kung ano yung nandun. Naku, kung mayaman lang tayo, hindi ka nga mayaman, kaya tigilan mo. Pag yaman mo na, tsaka mo isipin yung mga iniisip mo. Ang asikasuhin mo ngayon, yung karalitaan mo. Baka mapagod sa'yo, layasan ka, yumaman ka. Don't insist on stopping what is unstoppable. Kung minsan may mga tao na unstoppable sa karir nila, haharangan mo, masasagasaan ka lang. Even Chinese military people say, do not resist momentum. You will only suffer. Don't insist on doing what is undoable at the time. Ano yung mga undoable at the time? Do not insist on fighting what cannot be fought. Being born and dying. Tulad ng nabasa na natin. Yung ipapanganak, hayaan mong ipanganak. Kay tao yon, kay pusa, kay ideya. Huwag mo nang pigilin, ipapanganak talaga yon. Even ideas. At yung mamamatay na, payagan mo namang mamatay. Kasi, nakashare na siya sa buhay. Kaya yung mamamatay na yon ay halaman, matanda na eh. O pet, o isang pangarap, isang tradisyon, isang uso, panapanahon. At kumisan masakit man kahit tao. Kung talagang nakatakda na, luwagan mo ang kalooban mo at pakawalan. May mga hindi dapat labanan yung panahon ng planting and harvesting. Para madalian ka sa buhay, magtanim ka kung planting season. Kakampi mo yung nature, kakampi mo yung ulan, kakampi mo lahat.
At panahon ng harvest, mag-harvest ka, huwag later. Alam nyo ang mga farmers, they harvest at the right time, lalo palay. Kasi pag hindi ka nag-harvest ngayon, nag-harvest na yung mga katabi mo, lahat ng daga ng bukid lilipat sa field mo kasi sa'yo na lang may natira. Ubus ng daga ang iyong harvest. Kaya pag may nag-harvest, sabay-sabay. Kasi harvest time. Pag may nag-plant, sabay-sabay. Kasi doon tama yung panahon, tama yung klima. May panahon. Ikakasal ka, gusto mo garden wedding, huwag June o July or even August kasi tag-ulan. Pag may magpapakasal, pilit, June, tapos garden wedding, tapos when pastor, ipag-pray niyo pong huwag umulan, hindi ko ipinagpe-pray. Kasi tag-ulan yun ang gusto ng Diyos, mag-uulan, ba't lalabanan mo yung Diyos? Tapos lalo na kung bukas na yung kasal, umuulan pa rin. Tapos mamayang gabi na yung kasal, tanghali na, umuulan pa rin, pagod na pagod lahat kada dasal. Nag-schedule ka ng June, pasensya ka. Ba't mo nilalabanan yung hindi mo dapat labanan? So ilagay mo yung kasal mo, Disyembre, Enero, kung gusto mo na garden, mas malaki yung chance. O kaya, ang gawin mong trahe de boda, kapote. Nakapayong kayo lahat, nakabota, di umulan, hindi, okay lang. Pero lalaban ka. May panahon ng killing daw or healing. Like killing germs. Siyempre, dapat pinapatay mo yan, di ba? May panahon din killing your own desires. Kasi wala sa lugar, wala sa panahon. May panahon din ng pagpapagaling. Times for destroying and building. Hindi na pwede, condemned na, it is to be destroyed. You have to build again. Be that a material thing or an idea. There's a time for crying or laughing. Pagka nakakaiyak, di umiyak ka. Ang hirap-hirap nung namatayan, ayaw umiyak dahil Christian. May ganun ba? Kasi ina-expect pa Christian, hindi umiiyak. Parang hindi yata realistic yun. Nalulungkot ka, di umiyak ka, ang hirap yatang labanan yung luha para sasabog ang dibdib mo. At nasubukan niyo bang magpigil ng tawa dahil wala kayong kasama? Pero ang daming tao, tapos natatawa kayo, ba't yung pipigilin? Di tumawa kayo, malay nyo, makitawa yung iba. Sa natatawa ka eh. Huwag mo lang sobrang lakasan, baka ipadala ka sa Mandaluyong. There's a time for weeping, for dancing, for throwing and gathering stones. For embracing, may mga tamang oras yan, and parting. Hindi yung kailan tamang-tamang mang embrace, pinipigil mo yung sarili mo, tapos kung kailan naghihiwalay, doon mo rin pinipigil ang sarili mo. Kalaban ng panahon. There's a time for finding what is lost. And there's a time for consigning it to permanent loss. Wala na talaga. Where is the feeling? Wala na eh. Huwag lalabanan yung oras for keeping what must be given away or what must be given up. Kung nangangarap ka, may panahon para tumigil na. Lalo yung mga nagsusugal. Ay, next time mananalo na ako. Next time mananalo na ako, kaya lumubog ng lumubog. Pagka nakakahalata ka na may trend na natatalo ka in anything, tama na. Hindi mo panahon. Ano man yon? Kaya negosyo. Ilang beses ka nang nagpipilit sa ganitong negosyo, makiramdam ka rin. Pero hindi mo rin alam kung sa ika-4 pala doon ka magsasucceed. Kaya kailangan mo talaga yung wisdom coming from the Spirit. But read the signs around you because the signs will tell you. There's a time of giving when your gift is unwelcome. Don't fight that. Don't give an unwelcome gift. Unwelcome ang iyong iniluluhog na pag-ibig, di huwag mong ipilit. Unwelcome ang suggestion mo, huwag mong ipilit. There's a time for tearing, for sowing, mga metaphors. May panahon ng pagpilas, may panahon ng pagsulsi. For listening and speaking. Huwag niyong pabaligtarin kung kailan dapat makinig, doon nagdadaldal. Kung kailan dapat magsalita, doon ayaw magsalita. Baligtad. And there's a time for loving and hating the right objects. Hating and love. A time for having war or peace. You can go on and on and on. But I think that Solomon has given up enough examples na lahat ng maiisip natin sa buhay ng mga contradictions and extremes represented na ng mga sinabi niya. Ang point, merong panahon para sa extreme left, merong para sa extreme right.
Meron para sa extremely low, extremely high, extremely cold, extremely hot. May ganong panahon. Ang buhay nga naman daw ay weather lang. Panahon. Uso siya, di hayaan mo. Hintayin mo yung uso mo. God makes everything happen at the right time. Sabi mo, at the right time? Ang bata-bata pa niya, namatay na, right time ba yun? Kahit naman matanda na, ayaw mo pa rin, di ba? Alam mo, right time ba yung, marami tayong mga ganyan, tanong. Parang mali ang timing ng Diyos. Parang mali ang timing nangyayari sa buhay natin. But Solomon, wiser than all of us, says, God makes everything happen at the right time. Tama ang nangyayari kahit sa tingin ng tao ay mali ito. Kahit mahirap, kahit masakit. Verse 11, yet none of us can ever fully understand all He has done. Ganun na lang ang tanggapin natin, that humans cannot fully comprehend, will not always agree with God's deeds and timing, but it does not make God wrong. We're just limited and we cannot understand. Isaiah 55:8, the Lord says, my thoughts and my ways are not like yours. Iba ako mag-isip kaysa sa inyo, iba ang pamamaraan ko sa pamamaraan nyo. So ang tao na mababawasan ang hirap, madadagdagan ang luwag sa buhay, yung taong ride lang sa panahon. Panahon na malungkot ang pamilya natin o di malungkot tayo, huwag nating piliting mag-OA at magkunwaring masaya. Panahon ng kasiyahan, di magsaya tayo. Panahon ng hirap, magtipid. Panahon ng luwag, di mamuhay ng magtamasa ng sarap sa buhay at mag-share sa iba. Panahon na may pagkakamali, magdusa, ituwid ang sarili. Panahon na nagtanim ka ng tama, di aani ka ng tama. Even when it comes to extremes in knowledge, faith, and belief, ng sarili mo o ng ibang tao, ride lang. Iba-iba kasing panahon Kuminsan yung kapatid mo, extremely religious. Hayaan mo lang siya. Huwag mong kontrahin. Huhupa din yan. Wala namang lagnat na lagi mataas. Nagdo-normalize din. Ang hilig-hilig ngayon ng anak mo sa ganitong music, hayaan mo lang. A few months, a few years, lilipas din yan. Ang mga gusto, naiiba rin. Kahit nga pag-ibig, kumukupas pagka hindi naalagaan. So, huwag mong masamain, huwag mong kagalitin, huwag mong awayin ang isang tao na may nararanasang extreme feeling right now. Panahon niya Kaya kung minsan may mga taong extreme ang hilig nila, halimbawa ang kumain ng ganito, hayaan mo, magsasawa rin yan. Panahon. Because nothing is permanent. Para tayo mga nakasakay, tulad ng nabanggit, sa kamay ng orasan na umiikot, hindi ka pwede magtagal sa isang guhit ng relo. Lalakad at lalakad dyan. Kahit anong oras, lumalakad ang panahon. Naiiba ang tao. Kaya mahalaga sa nag-aasawa, biruin nyo yung marriage contract, till death do us part, permanent, lifelong. Hindi kayo dapat nakokontento na kung ano kayo dati, yun na kayo forever. Kasi pwedeng nag-iiba yung partner nyo na kayo'y maiwan. O kayo yung nag-iiba, siya yung maiwan hanggang mamaya ang laki na ng agwat. Mahirap na kayo magsama. So lagi kayong naghahabulan sa isa't isa. Uy, nahihilig ngayon ang misis ko na magbasa ng mga philosophies. So magbabasa-basa rin ako kung hindi ko man hilig para hindi naman masyadong malayo ang agwat ng iniisip namin. Uy, ang husband ko nahihilig sa sports. Di maghihilig din ako. Kung hindi man ako yung maglaro, manood man lang ako at pumalakpak sa kanya. Kaya maraming mag-asawa, nagkakalayo ang loob, nakakalimutan nila na yung pinakasalan mo 5 years ago is not the same person anymore. Na yung pinakasalan mo today will not be the same person 20 years from now because change
is always happening. And when you don't change together with the person that you love, together with your partner, you will wake up one day realizing that there is now an unbridgeable chasm between the two of you. Na may agwat na hindi na matawid-tawid. Magkasama na lang yung katawan nyo sa isang bubong pero magkalayo na ang inyong isip at dahil doon, magkalayo na ang inyong puso. May pananagutan ng pag-aasawa. You keep abreast with your partner. Kung ang bilis mo, medyo magbagal ka, hintayin mo siya. Ang bagal mo, magbilis-bilis ka para magsabay kayo, hindi man eksakto, pero hindi malayo. Napapalitan. Tulad ng masyadong mga hot na hot sa pagiging Christian nila, ng mga bagong Christians. Talagang gusto makipagdebate sa lahat ng debate, gusto talaga iligtas ang lahat ng tao sa planeta. Panahon. And then humuhupa-hupa rin, nagno-normalize. Kung nangyayari sa kapwa nyo, lalo sa mahal nyo sa buhay na nasa extreme ngayon, sakyan nyo lang. Huwag nyong banggain kasi may momentum, may energy. Mapapagod kayo pareho, baka ang maging ending pa, magkasira kayo. Basta hindi masama yung extreme niya, hindi yun magtatagal. Minsan habang pinipigil mo pa nga, lalo pang manggigigil yan. So pagbibigyan nyo isa't isa, naiiba-iba ang hilig, naiiba-iba dahil naglalayag ang kaalaman, ang awareness from point A to point B. Pagdating sa point B, lilipat naman yun sa point C. Walang katapusang lipat yan. And it's exciting. It makes people more interesting. You don't meet a cousin for 2 or 3 years and afterwards na-realize mong, wow, may naitayo pala siyang monumento. May kinarve pala siya na sculpture. May nilikha pala siyang awit o kanta. May naimbento siyang recipe. May naiba. It makes life very interesting. Hindi mo lang dapat asahan na, ay, nagbago na siya. Hindi na siya ma-reach. Natural dapat siya magbago. Kung sobra ka na pag-iwanan, ayaw mo magbago yung mga tao para hindi makitang ibang-iba sila kaysa sa'yo. Kaya dapat ini-improve mo rin yung sarili mo. Kung hindi mo na ma-reach yung tao dahil umasenso, problema mo yun, hindi mo na pa-asenso yung sarili mo. Kasi kung umasenso ka rin, hindi magkaka-reach pa rin kayo. Hindi mo ma-reach dahil mataas ang narating niya, ikaw wala narating. Tapos mamasamain mo, nag-iba na siya. Hindi na ma-reach. Kailangan pa may appointment. Yung mga reklamo yan, ang mga naiinggit na kamag-anak, yung kailangan pa may appointment. Pero pwede mo sabihin, wow, big time na talaga yung pinsan natin, kailangan makipag-appointment tayo kasi ang dami niyang makahalagang ginagawa, hindi pwedeng masakalad ka rin. Kung positive ang attitude mo, ikakatuwa mo yon. Lalo mahal mo sa buhay yung hindi na ma-reach. Asalagay, tuwa ka na walang nangyari sa buhay niya, kung gaano siya ka-available kahit anong oras noon, ganun pa rin ngayon. May extremes. Some people become successful in the extremes. So huwag harangin. Huwag pigilan, huwag labanan ang hindi dapat labanan. Kahit kumisan anong ingat mo, nakakasakit ka rin. Pero mabuti na yung nag-iingat. Mas na ma-maximize mo yung possibility na hindi ka magkaroon ng sakit o ng madalas o ng malalang sakit. Minsan sa kalagitnaan ng iyong project, bigla ka nagkakasakit, naiiba ang direksyon. Anong gagawin mo doon? May solusyon si Solomon. Sa mga bagay na hindi mo mapigil, hindi mo mapilit, hindi mo maiba, hindi mo makontrol, paano gagawin mo? Ecclesiastes 3:12-13, I know the best thing we can do is to always enjoy life. Because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. Sabi niya, alam nyo, para kayo mag-enjoy sa buhay, kahit maraming extremes, maraming danger, maraming changes, huwag niyong kalimutan na magkaroon ng simple joys. Sabi niya, dapat enjoy lang ang buhay. Kasi basic naman na meron kang food and drink. Kasi kung wala, di namatay ka na, di wala ka ng problema kung patay ka na. But lagi kang may food and drink at lagi kang may ginagawa. Kahit pag ako minsan, yung dalawang paa mo hindi makalakad, may magagawa pa rin yung kamay mo, may nagagawa ka lagi. Sabi ni Solomon, etong sikreto, to protect yourself, to insulate yourself from extremes.
To protect yourself from dreams not happening, from expectations not being met, to protect yourself from the impatience in waiting for the big break. Sabi niya, enjoyin nyo yung pinaka-simple things. Enjoy eating, enjoy drinking, and enjoy whatever you do. Kaya sabi sa New Testament, whatever your hands find to do, do it as unto the Lord. Pag may ginagawa ka, enjoyin mo. Ano man yun. Kahit taga-abot ka ng ticket sa toll gate, kahit merong nawawala ng preno, ang laki-laking truck na patungo sa'yo, sabi mo, Diyos ko, alam kong ipoprotect niyo ako. Kaya nga maraming harang-harang doon dahil lagi silang pinupuntahan ng truck, di ba? Tapos abot ka ng abot, humahaba na yung kanan mong kamay. Diyos ko, pwede ko nang abutin ng pruta sa aming bakuran. There is always something good in whatever is happening. Pero kung magrereklamo ka sa ginagawa mo, hindi naman pwede, hindi ka magtrabaho, tapos hine-hate mo yung trabaho mo, nagagalit ka every minute, hindi ikaw ang lugi. Meron akong kilala, nagtrabaho sa Middle East, inip na inip, especially nung first 2 weeks. Yan ang pinakamahirap, first 2 weeks. Nasa opisina siya, wala naman masyadong ginagawa, mabuti sana kung busy. Alam niyo yung ginawa niyang libangan? Pinapanood niya yung relo. Kinompute niya kung magkano niya sweldo a month. At nai-assign niya kung magkano kita niya per minute. Pagpalagay mo, $1 per minute. Tuwing nakaka 1 minute niya, $1. Nakaka $2. Napalipas siya maghapon ng kagawin. Uy, gumadami pera ko. Umiimbento ka ng saya. Yun siguro ang gustong sabihin ni Solomon. Umiimbento ka ng saya with whatever little thing you have. At ang naging metaphor niya, talinghaga, food and drink. Dahil lagi namang may food and drink kasi nga kung wala nun, hindi patay ka na. So enjoyin mo kung ano yung nandun. Enjoyin mo kung anong trabaho mo. Make the most of what time gives and what time allows. May sakit ka, kailangan mo magpagaling ng 1 buwan sa ospital o sa kama. Magrereklamo ka, di lumungkot ka lalo. Pwede ka mag-isip ngayon ng ano ba ma-enjoy ko habang nakahiga rito? Anong pwede kong gawing aliwan? Anong pwede kong gawing project? Alam ko na. Ipagpe-pray ko lahat ng naging classmate ko mula nung kindergarten. Iisa-isahin ko mga pangalan nila. O di siguro bago mo maubos yung galing ka na. Ipagpe-pray mo pa lahat ng kamag-anak mo. That's the least you can do. Be still and pray. And even that is worship. Even that is ministry. Kung yung kamay mo, pwede pa mag-drawing. Nakakapag-computer ka pa. Makakapag-Facebook ka pa halimbawa. Pwede kang mag-text. Ang daming nakagawa ng tao. Bakit magre-reklamo kang ang hirap ng kalagayan? Nakita niyo yung mga nakakulong sa mga bilibid, sa dami ng oras nila, nakakagawa ng barko sa loob ng bote. Magagawa niyo ba yan kung malaya kayo? No. So, hahanap ka. Dapat gumawa ka ng paraan para ka sumaya. Pag malungkot ka ng 1 oras, 2 oras, baka hindi mo kasalanan. Pero pag 1 linggo na yan, may pananagutan ka na. 1 buwan ka ng malungkot, ikaw na ngayon ang nagpapaperpetuate ng lungkot mo. Kailangan itaboy mo yan. Kailangan may gawin ka. Ibahin mong iniisip mo, ibahin mong kinakain mo, ibahin mo yung routine mo. Ibahin mong takbo ng iyong utak. Pero hindi pwede na magrereklamo ka lang na magrereklamo. Sayang ang panahon. Sayang ang oras. So find enjoyable work when you can. Or when you cannot choose your work, find enjoyment at work. Isa lang yan, umimbento ka ng saya. Saan ka man naroon? Enjoy the seasons. Kung nasa bansa ka na 4 seasons, huwag ka magreklamo. Ay, pollen time na naman, magkaka-allergy na naman ako. Find a reason to enjoy the season. Kasi hindi mo naman kayang palitan. Pwede ka namang tanungin, papalitan mo ba yung weather? Kaya mo? Hindi. Di palitan mo lang yung attitude mo. Bakit ka makikipaglaban sa hindi mo kaya? Enjoy the climate. Enjoy the weather. When you anchor your happiness on the weather, kawawa ka. Kasi paiba-iba yun.
Kaya ano man ang mangyari, maghanap ka ng ikakasaya. Kahit kuminsan extreme, kuminsan ipinaglalaban mo halimbawa, mahal sa buhay na nag-aagaw buhay, nasa ospital, ang tagal-tagal ng gamutan. Hindi naman sa pagiging makasarili, pero pag kinuha na siya ng Panginoon, ang totoo nun, ginhawa mo na rin yun. Ginawa mo lahat ng magagawa mo para siya ipagamot, alagaan. Anong kinuha na, maluwag mong ibigay, at ipagpasalamat mo na rin sa Panginoon. Don't feel guilty na, Lord, salamat din po, kasi may kasama na rin pahinga, hindi lang para sa Kanya, para rin sa amin. Hindi mo naman siya ipagtutulakang mamatay para makapagpahinga ka, no? Pero ginawa mo na yung magagawa mo, tapos ang naging ending pa rin, binawian siya ng buhay, huwag mo nang labanan yun. Ang totoo, mababawian din naman siya ng buhay. Kung hindi ngayon, baka next year, baka 10 years from now, darating din yun. Kung dumating na, ano pang mapapalamon na labanan yun? May mga tao nagtatampo pa sa Diyos, nagagalit sa Diyos, dahil daw yung nanay niya namatay. Kailan naman hindi ka magtatampo? Pag 150 years old na yung nanay mo, hindi ka na siguro magtatampo. Pero gusto ba niya yun? Kaya ba niya yun? So, ang sinasabi ng Ecclesiastes 3:14, everything God has done will last forever. Nothing He does can ever be changed. God has done this so that we will worship Him. Yung palang mga hindi natin maunawa, hindi natin makontrol, hindi natin makaya, ang dapat ending, worship. Lord, I don't understand you. I won't be angry. I will worship you. It gives me more reason to worship you because you're really above me. I cannot understand you. I cannot change what you want. I cannot undo what you have done. So what will I do? I will worship you. I will submit to your power and majesty instead of fight you because nothing will happen if I ever tried. God acts, we react. Up to a point, we act, and God can react. But most of the time, really, we react. Because whatever action God would like to do, He has already set before we were born. It is pointless to contend with God. Huwag ka na magalit sa Diyos, sa anatomy mo, kung paano ka isinilang, sa naging mga karanasan mo. Isaiah 45, 9-15, the Lord said, Israel, you have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay doesn't ask, why did you make me this way? Where are the handles? Children don't have the right to demand of their parents. What have you done to make us what we are? Yan mga tanong. Alam nyo, ako lumikha, kayo inilikha, huwag niyo magreklamo. Marami kong inihandang kasiyahan para sa inyo dahil mahal ko kayo, hindi ko kayo nilikha para pahirapan. Kung nahihirapan kayo at hindi nyo naiintindihan ang ganda nun at beauty nun, tanggapin nyo na lang. At patuloy kayong sumamba, yun ang nalalabing pwede nyong gawin. Worship na lang, imbes magreklamo. Tanggapin ang dapat tanggapin. Ecclesiastes 3:15, everything that happens has happened before. And all that will be as has already been. God does everything over and over again. Di ba lahat cycles? Water cycle, paulit-ulit lang yung tubig, pabalik-balik. Yung kinain mong papaya, naging bahagi ng katawan mo, tapos naagnas ka later, naging lupa uli, sinipsip uli ng bayabas naman, naging bayabas siya. Pabalik-balik ang lahat. Everything is cyclical. Kaya kung gustong sumaya, learn from the rhythms of life. Walang bago. Sabi rin ng Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. What is now has been and will be again. There is nothing new. So makibagay ka na lang sa panahon. Kung tag-ulan, huwag ka magreklamo. Matatapos din yan. Kung tag-init, matatapos din yan. Makiuso na lang. Basta hindi sa masama. Huwag laging labanan kung ano yung uso. May mga trend ng music kung minsan that's happening in the church. Some people will resist it and say, no, mas gusto ko yung luma.
Kaya nga luma yun kasi tapos na. Pamisa-minsan, masarap balik-balikan, pero hindi mo pwedeng ipilit na walang maging bago. Kasi kahit yung luma ngayon, once upon a time, bago din yun. Binigyan lang siya ng chance. Even classical music, what is classical now was pop before. Siyempre, it takes time before you become a classic. Naging classic yan kasi napagbigyan nung pop pa siya. So yung mga pop ngayon, magiging classic din yan. 50 years from now, 100, give it a chance. Gusto niyong sumaya sa buhay, mga kapatid, makisayaw sa tugtog. Alangan mo, ang bilis ng tugtog, ang bagal ng kilos mo. Parang nakakapagod yun. So sabi nga nila, ride lang. Pag nasa extreme ka, parang pendulum. Alam niyo yung pendulum, di ba? Gumagalaw-galaw na ganyan yon. Kahit yung pendulum ng relo. Wala namang nasa pendulum na dulong gano'n. Ang tagal-tagal nandun ha. Sandali lang yun doon, babagsak uli yun. Magpe-pendulum uli, babagsak uli. Ganon din yung saya, lungkot. Ganon yung pangungulila at pagiging amused and entertained. Ganon yung pagiging mahirap, pagiging mayaman, malusog, may sakit ka. Pabalik-balik lang lahat ng buhay. So kung nasan ka, huwag kang magreklamo. Humanap ka na ikasasaya dun kung nasan ka ngayon. Sa susunod na estasyon mo sa buhay, doon ka uli humanap, doon ka uli humanap. And before you know it, humarap ka na sa Diyos. Natapos na yung hiniram nating buhay na ito, naging makaduturan, naging enjoyable. Nagpa-enjoy ka ng kapwa, nag-enjoy ka rin, nagawa mo ang mission mo, hindi yung inubos mo ang lakas mo para reklamo, kalalaban sa mga hindi mo naman kayang panalunan. Just survive extreme times. Kaya pag may nagtatanong sa akin, sa Facebook man, napaka-extreme po ng nararanasan ko ngayon na lungkot. Nandito ako sa Saudi Arabia, etc., etc. What will I do? And I always say, just survive it. Aliwin mo, libangin mo ang sarili mo, lilipas din yan. Gustong-gusto ko na po umuwi sa Pilipinas, 2 buwan lang yan. Pagkatapos, makaka-adjust ka na. Lampasan mo lang. Iniwan po ako ng boyfriend ko, parang mabibiyak ang ulo ko. Hindi mabibiyak yan, matibay yan. Para pong pinupunit ang puso ko, OA mo, hindi ang papel. Lilipas din yan. At pag natauhan ka na, magpapasalamat ka pa nga, ipagdiriwang mo yung araw na ito na iniwan ka niya, pag natauhan ka na. Namimiss mo lang naman dahil in love ka pa. Pag nawala na yung love mo na yan, maglang makikita mo lahat yung mga kapintasan niya at magpapasalamat ka pa. Yung mga ililibing ang asawa, isama mo na ako, isama mo na ako. Sige, sama ka. Di naman tatalon sa hukay. Sabi mo, huwag kang mag-inarte. Gag-graduate ka rin dyan. Wala pang 6 na buwan, may boyfriend na, ang byuda. People recover. We are fearfully and wonderfully made. God wired us to survive. Huwag kayong magpapatalo. Hirap na po ako sa pag-aaral ko dahil nag-working student ako, wala akong ibili ng gamit. Huwag kang bumigay, ituloy mo lang yan, matatapos din yan. Walang hirap na permanent. Hirap na hirap ako sa kalagayan ko. Lahat ng nakita ko na naging matagumpay, dumaan sa sobrang hirap. At lumampas. Ano ang paghihirap nyo ngayon? Huwag lang kayong bumigay. Huwag kayong tatalon sa tulay. Huwag kayong maglalaslas ng pulso. Huwag kayong iinom ng insecticide. Sayang ang insecticide. Maraming lamok ngayon. Pangkanila yan. Huwag kayong kakain ng fertilizer dahil hindi naman kayo palay. Survive. Kahit ang survival niyo mga kapatid, 1 oras lang. Lungkot na lungkot ako, parang hindi ko na kaya. Mag-survive ka lang ng 1 hour. After 1 hour, ang dami nang nagbago sa katawan mo. Yung kinain mo kanina, natunaw na. Diba? Yung blood pressure mo, maiiba. Heartbeat mo, maiiba. At yung dilim ng gabi, nagbubukang liwayway na, nag-uumaga na, maiibang mood mo. Napapansin nyo ba na napaka-sentimental nyo between 2 a.m. to 4 a.m.? So itulog nyo. Pag di kayo makatulog, libangin nyo sarili nyo dahil pag 5:30 na, wala na yung lungkot. Promise. Just survive the night. Whatever it takes. Just don't sell your soul to entertain yourself. Just survive. I hope wala sa atin ngayon dumarating sa napaka-extreme na parang bibigay na kayo, di nyo na kaya.
lalampas din yan. Lagi niyo sabihin sa sarili niyo, this too will pass because nothing is permanent. And God is with me all the time. Pinayagan niya ng Diyos, nangyayari yan, alam niya ang nangyayari. When you cannot sleep, as we always say, instead of counting sheep, talk to the shepherd. Fill your heart with songs of gladness instead of sadness. Lift yourself up from a dark place, go to a lighted place. Literally, pag dumadami yung ilaw, sumasaya ka dyan. May nadidinig kang tunog, mga boses, nakakapagpasaya yan, palitan mo ang situation mo. Basta huwag kang bibigay. Kasi may bukas. Hindi mo alam, yun na pala, nandun na yung premyo mo, nandun na yung pinaghirapan mo, kaya hindi panahon para bumigay. At kung merong napakalakas sa kapangyarihan, sumama sa agos. May boss ka, ayaw na ayaw mo sa kanya, siya ang may-ari ng kumpanya, ano ka? Sira. Turuan mo ang sarili mo na magustuhan mo siya para hindi ka inis na inis. Hindi ka naman magre-resign. Hindi naman ikaw may-ari ng kumpanya. Anong mapapalabong lagi mong inisin ang sarili mo laban sa kanya? Yung mga naiinis sa mga biyanan? Aba, pinaparusahan yung sarili nyo. Pwede ba kayo magpalit ng biyanan? Pwede ba kayo magpalit ng manugang? So, parusa sa sarili, yung dapat mong gustuhin, inaayawan mo. Yun ang sinasabi ni Solomon, be happy with what you drink or what you eat, with the basic things. You cannot always create your life, but you have a way and you have a say in shaping of your daily life. Sabihin nyo, savor the moment. Minsan lang kayong dumaan sa isang punto ng buhay at kahit kailan, di na kayo dadaan uli doon. Lugi naman kayo kung puro lungkot, puro reklamo at hirap lang ang naaalala nyo tungkol doon. Maghanap ng saya. Nasiraan yung bus, papunta kayo ng Tarlac, maghanap kayo ng tindahan ng halo-halo, manguyakoy kayo habang nire-repair, kesa magreklamo kayo sa buhay. Laging wala yung asawa nyo, miss na miss nyo, samantalahin nyo para makapag-ayos kayo ng bahay, makapag-ayos. Hindi yung lagi kayong miss ng miss. Wala naman. Anong gagawin ninyo? So pag nandyan na, i-drop nyo na lahat ang gagawin nyo dahil nandyan siya. Pero habang wala, be productive. You've got to do something. Nilikha tayo ng Diyos sa may utak, the resilience of our will, the power of the Spirit within us. You were not created by God to be defeated by extreme conditions. You were created by God to be victorious, to prevail in the name of God and to give glory to His name because He is victorious. And His people are destined for great things. Just don't let the little details impede you or stop you. Don't be defeatist. Huwag kayong patalo. Every situation, pwede kayong manalo. Dear God, we thank you that you are you and you made us who we are. Dalangin namin kung may mga kapatid kami, Panginoon, ngayon na nahihirapan. Hindi naman sa mamaliitin ang paghihirap nila, pero ipakita mong mas marami pa naghihirap at nag-survive. At marami nang dumaan sa dinaanan nila at nakalampas. Hindi dahilan para maging casualty kami. Turuan mo kami, Lord, to have a winner's attitude. Na hindi kami mga api at kawawa, kundi kami mga victorious people. And you have given us the willpower, the spirit, the tools to prevail. Tulutan mo kami, Panginoon, na makarealize na ang buhay ay regalo. That life is a gift. It's not to be complained about, but it is to be enjoyed, to be shared, to be cherished. At sa mga taong gusto nang bumigay sa buhay, may mga nagpapakamatay pa, ituro mo sa amin, Lord, that we have a lot of time to be dead. So while we are alive, we should savor every minute of it. Teach us. And teach us also, Lord, to be sensitive to people who are suffering, people who go through extremes. Kumisan sa pagmamadali namin, nawawala kami ng panahon na pansinin sila. Make us sensitive so we can minister to those who are suffering and those who are weakened by their experiences. At lalo na sa mga panahon na malakas kami, turuan mo kami maghanap ng mga nanghihinang matutulungan. At sa panahon na aming panghihina, maalala namin kung sino kayo at magpadala rin kayo ng mga kapwa-tao naming tutulong sa amin at nang malampasan namin ang ganitong mga hirap.
Father, thank you for the opportunity to prevail, to win over situations and extremes. At sa times of extreme comfort, extreme wealth, extreme happiness, make us sensitive to the needy so we can share with them what you give us in excess. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang personal applications. Never give up. Never say never. You are God's people. The Spirit is in you. You will prevail. Dear Lord, in silence, guide us how we can apply these things in daily life.